those things na hindi tayo parang binabaliwala na natin ng isang tao. We know, yung respect natin sa kanya somehow, it's diminishing. Na sometimes, binabantayan natin, as human, tayo po ay nagkakaroon ng ganun, parang hindi na siya masyadong importante. Hello? Amen? So, binabantayan po natin. That's why, walking with God daily, ito po yung maitutulong sa atin ng paglakad natin sa araw-araw sa Panginoon. Balikan ko lang po in Luke chapter 24, verse 30 to 31, which is napag-aralan na po natin ito, at gusto ko lang bigyan ng emphasis. Now it came to pass as he sat at the table with them, so yung dalawang tao ulit doon sa road of Emmaus, amen, at na-meet nila yung dalawang tao na ito, na-meet nila si Kristo, pero hindi nila nakilala. And again, ang sabi dyan, now it came to pass, nung sila po ay nakaupo na sa table, of course, anong gagawin nila sa table? Siyempre, kakain. And we all know that the bread na nire-represent, the bread of life, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the bread of life. Alam niyo po kung bakit sinabi ng Panginoon that I am the bread of life sa panahon nila ngayon? Kung ngayon niya sasabihin yon at nasa Pilipinas siya, alam niyo ano sasabihin niya? I am the rice of life. Kung ano yung main commodity, kung ano yung main na pangangailangan, siya yun. That's why sinabi niya nung panahon na yun, I am the bread of life. Because ang satisfaction ng mga tao noon, nandoon sa bread. Kung hindi sila kakain ng bread, parang hindi sila nabusog. Kaya nga kung nasa Pilipinas ngayon, baka sasabihin ng Panginoon, I am the rice of life. Kung pupunta ng Italy, I am the pasta of life. Amen? Ganon yun. Ibig sabihin, siya ang main na kailangan natin. Kaya ang sabi niya, every time that he took bread, so alam na natin kung ano yun, siya pa rin yun ang pinag-uusapan. He took bread, blessed and broke it and gave it to them. So sa dalawa, then their eyes were opened. So sa buhay Kristiyano, hindi lang po sapat. Hindi lang po sapat yung tayo po ay dumadalo. Amen? Kailangan natin maunawaan, kailangan meron tayong matanggap. Amen po ba? Sa isang nag-aaral, hindi sapat ang pumapasok ka. We will all agree. Hindi sapat ang pumapasok ka lang dahil hindi ka papasa kung hindi mo naunawaan. So you need to understand. Ngayon, hindi para subukin ka ng teacher mo. No, because we know, sa pag-aaral, merong test na darating. Hello? Jesus knew that in this world, meron tayong pagdadaanan. That's why, ang kaaway, gusto niya na uma-attend. Una, ang gusto ng kaaway, ayaw kanya umattend. Pag naka-attend ka niya, hindi ka na mapigilan, hindi na ito. Gusto ko na lang, wala siyang makuha. Gagawin niya ang lahat. Amen? Parang, sasabihin mo, kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang salita ng Diyos. Amen? So ito po yung gusto ng Panginoon sa atin, na mabuksan ang ating mga mata. And we can have this chance na ma-open ang ating eyes about Christ, about Him, sa pamamagitan ng ating pong ganitong gawain, sa Bible study, sa ating pong devotion. Hindi po nabubuksan ang ating mga mata sa pagmamasid lang sa metro. Na parang, Lord, anong pangungusap mo ngayon sa akin? I'm not saying that's wrong. Pero hindi nabubuksan doon because our mind is always open sa lahat ng suggestion. At akala natin dahil maganda na sa pakiramdam natin, suggestion na ng Panginoon yon. No. We need always to know kung yung mga suggestion na yon is in line with the Word of God. Dahil kung hindi, kahit maganda yan sa pakiramdam at parang tama, maaari pa rin pong mali. Now, I'm talking to Christian who believe in Christ. If you will now insist, hindi, sa mundo naman yung ibibigay mo sa akin na reason, I'm telling you, you're negating the Word of God. You are trying to harden your heart so you won't receive. This is how it goes sa buhay po natin. Whether we like it or not, we need to decide. Amen. Kaya lagi ko po kayong in-encourage, hindi para po ma-condemn, para makita nyo na,
mahalaga itong ginagawa ko. Hindi ko hahayaan na lalabas ako sa pinto na ito na wala akong tatanggapin sa Panginoon. Ako, hindi ako pumapayag sa Kanya ng ganoon. Sinasabi ko lagi, Lord, ngayon nagpipreach ako, ayoko lumabas ako ng pinto na ito na hindi ako, Lord, napagpala. Gusto ko mapagpala ako, Lord. Amen? Amen. So kaya nga, sabi, then their eyes were opened and they knew Him. So paglabas mo dito, pag wala kang nalaman patungkol sa Kanya, ay mga bagay na gano'n, medyo tagilid ng konti. Amen. Kailangan may malaman ka patungkol sa Kanya. Hindi patungkol sa in-example ni Pastor lang. Hindi lang patungkol sa akin o sino man ang mga tao na nabanggit natin. Patungkol lahat kay Kristo. And then, we know what happened. He vanished from their sight. Amen. That's why, balikan natin. This is how God works in us and through us. Alam po natin yan. So, revealing His identity to us will open our eyes. Of course, we're talking about the spiritual eyes. The moment our spiritual eyes were opened, you will understand spiritual things, all the spiritual gifts that already in place for you. But, if your spiritual eyes ay hindi po nabubuksan, paano yung ganoon? Simply, kahit na nandyan, kung ayaw mong tignan, hindi mo yan makikita. Hello? Kahit nandyan yan, ayaw mong tignan, hindi mo yan makikita. Paano mo naman siya titignan? Of course, kung may interest ka dyan. Kahit nga minsan, pag may interest ka, halimbawa, example lang po, may interest ako sa isang tao dito, let's say, hahanapin ko siya. Kahit wala siya, hanggat hindi ko makita, hindi ako titigil hanapin siya. Tama po ba? Kasi may interest ka doon. Amen? So alam na alam mo that your spiritual eyes are being opened kapag yung interest mo, ano yun? Asan yun? Lord, anong ibig mo sabihin doon? Paano ito mag-work sa buhay ko? Then you're starting to open your eyes to that all spiritual blessing that God has already in place in your heart. Then suddenly, makikita mo, Lord, wow, thank you. Amen? Magugulat ka na lang. Hindi ko po sinasabi to sound too much, yung parang too much religious. No, sa trabaho mo lang, makikita mo yon. Lord, I thank you. Nagalit siya, wala man akong ginawa. Ba't kaya siya galit, Lord? Lord, I thank you. Will make me realize. You will let me see this part sa buhay ko kung saan pa ako uusbong, lalago. Amen? At pag nakita niyo yon, ang kalaban, iibahin na naman niya ang tactic niya. Mawawala na yung bagay na yun. May gagamitin na naman siya iba. Because He won't stop. But we will not also going to stop. Amen? Hindi natin siya hayaan. Glory to God. And paano niya nire-reveal sa atin? Kung sino siya, who He was noon, who He is ngayon, at kung sino siya sa ating kinakaharap. Amen. And this revelation of His identity, it will allow us to experience God's reality. No, nakikita niyo, para sa atin lahat ng ginagawa niya, parang sinabi ko na, Brother Ayan, punta ka ba ng Abu Dhabi? Pag-drive kita kung gusto mo. 1 hour kukunin natin. Bayaran mo lang ang fine. Siguradong may fine eh. Sabihin ko, 1 and 30 minutes makakarating tayo doon. Amen? So, nabubuksan pa lang ang tiwala niya sa akin. But the moment, sumakay siya doon, meaning to say, he believed. At nakarating nga kami doon. Now he's experiencing the reality of my word sa kanya. Yung promises, na-experience niya. Ngayon, totoo na sa buhay niya yun. Ngayon, kahit anuman sabihin ko sa susunod, because I'm true to my promises, it's real na magagawa ko yung bagay na yon. Yung trust po niya sa akin at pagdidepende ay unti-unting nagkakaroon siya ng confidence. Naunawaan po ba natin? That's why those experiences prove that God is real. It enabling you to trust and depend on Him with confidence. Hindi ka hirap. Ito yung benefit na you walk daily with God.
Hindi ka hirap na ilagay ang iyong pagtitiwala, hindi ka hirap na dumipende sa Kanya kahit na ano pa yung nangyayari sa buhay mo. Not forcing yourself. Meron po ba dito na pagka ikaw nagtiwala, pinipilit mo sarili mo? Hindi tunay na pagtitiwala yon. Pagsubok ang tawag doon. Sinusubukan mo yung tao na yon. Hindi ka nagtitiwala. Ang pagtitiwala, walang halong pagdududa na gagawin niya talaga. Amen po ba? Nadepende tayo doon on Him with confidence. At yung confident trust natin, yung pagtitiwala, meron pong confidence, it will allow us to enjoy yung peace na nasa atin na. Di po ba napakasarap nun? That's why God revealed Himself through His Word. Kaya kung pag-uusapan natin dito, ay mga bagay na anong dapat nyong gawin sa buhay, ay hindi naman yung salita ng Panginoon, huwag na lang. Amen. Si Kristo ang pag-uusapan natin dito. Amen po ba? Kasi si Kristo, kay Kristo, marireveal kung sino ang Ama. You remember, yung sabi niya sa book of Hebrews, sabi niya, the Son is the exact representation of the Father. So para ma-reveal ang Ama, kailangan nandun si Kristo. Nakita ng mga Hudyo. Tama po ba? Kasi the salvation came first to the Jew, then to the Gentiles. It doesn't mean sila yung unang masisave. No, ibig sabihin, pinagkatiwala sa kanila yung bagay na yon. Kaya it came first to the Jew, then to the Gentiles. Amen po ba? So, nung pong sabi ng Panginoon yon na the exact representation of the Father is the Son. Amen? So ngayon naman, wala na yung Son. Amen po ba? Bakit wala na yung Son? Kasi, gabi na. Hindi po. Kasi, nawala na si Jesus, di po ba? Nandun na siya sa heaven, on the right hand of God. So, sinong kasama natin ngayon? Holy Spirit. Amen. Ano sabi ng Panginoong Yesus patungkol sa Holy Spirit? He will remind you. Di ba? Sabi niya, sa lahat ng mga sinabi ko sa inyo. At ang sabi pa niya, He will not say things na nanggagaling lang sa Kanya. Manggagaling ito sa Ama at sa Anak. So meaning to say, ang Holy Spirit ang kasama natin ngayon. Pero ang Holy Spirit, hindi kanya ipupoint sa sarili niya. Ipupoint kanya kay Kristo. Kung maniniwala ka sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi kanya ipupoint sa kalakasan mo. Ipupoint kanya kay Kristo. Amen? So kaya nga, inawit natin kanina, praise the Father, praise the Son, praise the Holy Spirit, 3 in 1. Amen po ba? So kaya po, napakaganda nun. Kaya we need the revelation of God sa buhay po natin. And God revealed Himself through His Word. So the Bible is a tool through which God speaks to us. Kaya po kapag lagi kong binabanggit, kung walang mga verses, wag na. Amen? Ang pinag-uusapan natin, mga sarili lang natin dito, wag na. Magkape na lang tayo sa labas. Wag na nating, alam mo yun, istorbuhin yung ayaw naman pakinggan kung ano yung mga ano natin, mga personal natin na mga, di ba? Magkape na lang tayo sa labas. But no, today it's all about Him. Amen. So the Bible is a tool through which God speaks to us. And as we read and reflect on His Word, we understand more about His will and the purpose He has for our lives. Tandaan po natin yon. As we read and reflect on His Word. Not on our situation, but His Word to be inserted in our situation. Hindi yung ang sitwasyon mo, parang ilalagay mo sa Word para ang Word ang umayon sa yung sitwasyon. No. Amen? So, as we read and reflect on His Word, we understand more about His will and the purpose He has for our lives. And ultimately, makikita mo sa pagdalo mo, sa
sama mo sa Bible study, sa pakikipag-fellowship, oh Lord, talaga itong gusto mo sa buhay ko. To be happy every day. Amen. Kahit pagod ka, there's a lot of ways to see sa buhay po natin how God good is. Amen. Kahit pagod ka pa, there's a lot of ways to see the goodness of God. Bakit ko po sinasabi yun? Because it brings hope. It brings courage. Amen? To face every situation na meron po tayo. Amen? Kaya po, as we reflect on His Word, we will understand more about Him, about His will, and about the purpose of our lives. In 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, in Amplified Version, alam na alam niyo po ito kasi ito lang po ang binigay ko last Christmas party. But I want to dig more about sa scripture po na ito. I know God, ang sabi ng iba, tinuturuan ako ni Lord sa pagsubok. I'm not saying wala kang matututunan doon. Meron kang matututunan sa lahat na nararanasan. But I'm telling you, the Bible tells us on how can we be equipped sa lahat ng bagay. Ang sabi niya ay ang kanyang word. At alam niyo po ang kanyang word, ang sabi niya in the book of Isaiah, ang sabi po doon, His word ay sigurado pong darating gaya ng ulan, pagbagsak ng ulan. Hindi mo yan mapipigilan. Amen. Ang sabi niya, kung yung kanyang salita, pag lumabas sa kanyang bibig, siguradong babalik sa kanya yan. At hindi yan babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Ang sabi niya, it will accomplish its purpose. So ano yung sinabi niya? By the stripe of Jesus, you are healed. Wala lang yun? No, ang sabi niya, hindi babalik sa akin to ng walang kabuluhan. Anong kabuluhan yun sa'yo? Ang sabi niya, I will always provide for all your needs. Kung ang mga ibon nga, hindi ko pinabayaan. Yung mga lili nga, binihisan ko. Ano yun sa'yo, kapatid? Bukas ba ang spiritual eyes natin doon? Receiving all these promises of God sa buhay natin? If not, mag-aalala po tayo sa araw-araw. Amen? We cannot change the reality kung ano man meron tayo, but we can change on how and what we feel sa realidad na ito sa ating buhay. So let's read it in verse 16. Every scripture, sabi natin, every scripture. So hindi lang John 3:16. Tama po ba? Hindi lang Jeremiah 29:11. Pati yung sinabi ng Panginoon na, when you look to your brother, amen, at ikaw ay nagalit sa kanya, you commit murder. Paano yun? I-disregard na natin yon. Paano yun? Nung sinabi niya, pag tinignan mo ang babae na mayroong pagnanasa, ikaw ay nagkasala ng pangangulo niya. Babaliwalain na lang yan. No, sabi niya, every scripture is God breath. And we know, yung breath ng Panginoon ay hindi pumapatay. Nagbibigay ng buhay. Amen po ba? In the book of Genesis, ang sabi niya, He breathed into his nostril and the man became a living soul. So, ibig sabihin, nagbibigay ng buhay ang kanyang salita. Hindi ba buhay sa atin yon na sinabi niya na huwag tayong katitisuran ng iba? Amen? Buhay yon hindi para maging mahigpit sa atin ng Diyos. Kung alam mo that every scripture is God-breathed. So, pag nakita mong buhay dapat ang ibibigay sa akin nito, so hanapin mo yung buhay sa mensahe. Amen? Amen po ba? So, God-breathed is given by His inspiration and profitable. So, lahat po na nagbi-business dito, ayaw nila ng lugi. Ayaw, lugi. Gusto kita. Amen? Lahat tayo gusto natin maging profitable. Kaya yung pagdalo natin, gusto rin natin profitable. Minsan narinig sa akin, gusto natin marami tayo. Because we're paying this place. At gusto natin ma-maximize kung ano man yung money na ating nilalabas para maraming soul ang makarinig
Amen? That's why we decided again na tayo po ay mag-live sa FB para dun sa mga hindi po talaga makakapunta. Amen? Siyempre, hindi naman, parang i-restrict ba natin yung word sa atin lang? I'm saying this again, hindi i-condemn yung iba na hindi nakakapunta. I'm after for those who really want to hear the word, but they don't have the means to come. Para sa kanila yon. Again, not to condemn people. Because I know, kaya pinapaliwanag ko ito, you can always look the situation sa dalawang side. That's why I'm giving the side of the church sa bagay po na ito. Amen? So sabi po, and profitable for instruction, for reproof and conviction of sin, for correction of error and discipline in obedience. All of us wants to obey God. Wala po dito na ayaw niya sundan ng Panginoon o sundin ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya lang mahirap minsan because you're not disciplined yet. Amen po ba? Nung una po sa trabaho ko noon, pasok namin 8:00. Wala pa ako sa sasakyan. Nakaschedule ang paliligo. Sis Kat, anong oras ka nun? Maligo ng 6:00 ka ata eh. Pero dahil maaga siya, pag sumabay ako sa kanya, isa lang kasi yung bahay, hindi kami pwede sabay, syempre. Amen? So, ang gagawin ko, maaga akong tatayo. 5, let's say. Maliligo na ako. Ang car lift ko, data rin pa lang yan, 5:45. Siyempre, pero kailangan ko maligo na. So, nasanay ako doon because you need to discipline yourself. Or else, mamumroblema ka. Amen? So, tayo, higa ulit. Hintay mo oras, tayo, labas sa daan. Hintay mo car lift mo. Amen? So, pero siyempre hindi ka titigil doon kasi may kapamaraanan ng Diyos. So, ang solusyon, magkaroon ka ng sasakyan. Amen? Pero habang ginagawa mo yung bagay na alam mo na medyo masakit at hindi ka pa komportable, huwag mo naman hayaan, masayang ang araw-araw mo. Amen? Kaya kailangan mong makita ang mga bagay-bagay sa different perspective. Amen? You need to go to the flow sa pagdidisiplina ng Diyos sa atin. Because He disciplined those whom He loved. And He disciplined them not like a servant. Ang sabi niya, He disciplined them because they are His children. Amen? So paano mo didisiplinahin ang anak mo? With love. Ganun ang Diyos sa buhay natin. Minsan nakala natin mahirap. May kahirapan sa una kasi nag-a-adjust pa. Pero pag adjusted ka na, amen, napakadali. Amen po ba? So may mga bagay po sa buhay natin na nangyayari na ganoon. Bakit ko sinabi yon? Whether we will admit it or not, ganyan din sa spiritual life natin. Nakakatamad magbasa? Siyempre, hindi ka pa sanay. Nakakatamad naman na, alam mo yun na, magdasal bago matulog. Parang yung, Lord, salamat. Alam mo ng prayer ko kagabi. Alam ang sabi ni Lord noon, anak ko naman, pagod na pagod. Hindi kasi tumigil sa kakasigaw. Hindi kasi tumigil sa kakaduda na hindi ko siya pababayaan. Napagod na talaga isip niya. God will not condemn you. But you can change yung araw-araw na nararanasan natin. Amen? Amen po ba? At paano mangyayari yon? Through His Word. Amen. For correction of error and discipline in obedience, and for training in righteousness, in holy living, in conformity to God's will, in thought, purpose, and action. So ano pong purpose niya sa verse 17? So that the man of God may be complete and proficient, well-fitted and thoroughly equipped for good work. Amen. Amen po ba? May bibigay lang po ko isang istorya sa inyo sa Bible at dito po tayo magwawakas.
in Book of Joshua, naalala niyo po alam niyo po yung Jericho? Hindi po si Jericho Rosales, no? Yung Jericho, nung panahon nila, noon, ito ang fortified city. Ibig sabihin, hindi po 45, fortified, napakatibay. Hindi ka makakapasok, hindi mo kayang i-penetrate ang city na ito. So meaning to say, secured sila doon sa loob. Amen? Dahil bago makapasok, kilala mo muna ang papasok kasi merong gate na dadaanan. So wala kang pwedeng daanan kundi lang yung pinto na yon. Fortified ang tawag nila. At that time, yun lang po ang city na fortified. So, syempre, alam niyo naman po ang kalagayan ng mga Israelita. Lahat kaaway nila. Bakit? Hindi ayaw nila, takot sa Israelita. Why? Because they heard the news na sino man ang makasagupa nila ay talagang lumuluhod sa Israelita. Not because they are Israelites, but because they have relationship with the Lord. Because the Lord is with them. Amen. So kaya po, yung kwento is, ganoon po kaya nanginginig na sa takot ang mga tao sa loob ng Jericho. Hello? Because they heard the news. Oh, glory to God. So tingnan muna natin sa diagram ang wall of Jericho. Nakita niyo po ba na maayos? Ganyan po yan sa baba. Ayan, sa pag-aaral, nakita na lang nag-collapse yan. Kasi yun po yung brick city wall. So alam po natin itsura niya. So mataas yan. Titingnan natin kung ganyan po yung paikot. Amen? So next, picture. Ayan, 46 feet high from level ground. Doon po sila nagma-march kasi. Retaining wall some 12 to 15 feet high. Ito pong dito. Ito niya. Mga architect, mga engineer, help me. 6 feet thick, mud brick all about 20 to 26 feet high. Saka thick. Amen. So nakikita po ba natin? Tapos meron pang wall ulit. So it's really hard to penetrate yung wall of Jericho. But what is the message of God? Bakit kailangan maisulat ito sa Bible? Because we will learn a lot from it. Amen? So basahin ko lang po sa inyo in Joshua chapter 6 verse 1 to 5 muna. Ang sabi po dyan, now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. So nakwento ko na po sa inyo, bakit securely barred? Bakit talaga yan? Naka-secured. No, nakaharang talaga, parang may checkpoint kung pwede natin sabihin na ganoon. Kaya 'di ba meron nakapasok na 2 spy. So spies na ba noon? Spies. So may nakapasok na 2. Alam po natin story, but hindi po 'yun yung topic natin, no? So kaya po titingnan lang natin. So kaya ganun po na sinarado 'yon dahil takot sila sa Israelita. Then the Lord said to Joshua, "See, I have delivered Jericho into your hands along with its kings and its fighting men." Wala pang nangyayari. But there is a word from God. I have delivered. Hindi niya sinabing, I will deliver. I have delivered. Amen? Jericho into your hands along with its kings and fighting men. In verse 3, eto lang ang gagawin mo. March around the city, once with all the armed men. Do this for 6 days. So every day, ikutan nyo lang. If I'm not mistaken, that's almost 11 miles. Kasi layo na naman. Nung isang beses lang. Sabi nga ng Panginoon, isang beses lang. Sa isang araw. At ang gagawin nyo lang, have 7 priests carry trumpets of rams of horn in front of the ark. So alam natin, rams of horn, alam natin ang crown of thorns, at that represent also Christ. So there's a shout of victory with the ram of thorns. Amen? So yun po yung ibig sabihin nun. Pero hindi po natin, binibigyan ko lang po ng kahulugan para makita nyo, bakit may rams of horn? So pagka binasa mo kasi, may kahulugan yan sa thorn ni Jesus. Amen.
Sige po, in front of the ark. On the seventh day, so sa seventh day, yan, sabi niya, march around the city 7 times. Imaginein mo, 11 miles. Okay lang sana eh. Isang araw. But on the seventh day, 7 times. Amen? So sabi, with the priest blowing the trumpets, when you hear the sound of a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse and the army will go up, everyone straight in. How can you be sure that you will win? Binabasa lang natin. But pag ina-analyze mo yung pagbasa mo, Lord, you have delivered into their hands. But how they will win? They are even outnumbered. Amen? Paano? Pag titignan mo yung mensahe, it's not about the might of the mighty army of Israelites. Amen? Sige po, tuloy natin. In verse 6 to 11, binanggit lang po dyan na kung ano po yung mga gagawain ulit. No, ganun lang po yan. So, nag-jump na ako in verse 12. In verse 12, ang sabi, Joshua got up early next morning and the priest took up the ark of the Lord. So sa 6 to 11, in-explain na ni Joshua sa kanila kung ano sinabi ng Panginoon. So sa 12, Joshua got up early the next morning and the priest took up the ark of the Lord. So alam po natin ang ark of the Lord. It is the ark of the covenant where the presence of the Lord ay nandoon. That's why in the tabernacle, in the Holy of Holy Place, nandun po yung tinatawag natin Ark of the Covenant. So naalala niya yung si David ay wala na po sa kingdom ng Israel. Ano pong ginawa niya? Di ba nalipat yung Ark of the Covenant sa mga Philistine? At every time that they will go to war, they will win. At yung mga Israelita naman natatalo. Because the Lord is not with them. So meaning to say, kung i-analyze nila, halimbawa tayo ito, alam naman natin paano tayo magwawagi Kasi kasama natin ang Diyos. Alam naman natin, it's not about their numbers, it's not about the walls, it's about our obedience sa gusto ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen po ba? So tuloy po natin. So the 7 priests carrying the 7 trumpets went forward. So hold that thought. The ark of the Lord is the presence of the Lord. Amen? So, marching before the ark of the Lord. So pag sinabi natin before the ark, nauna yung ark. Tama po ba? Kasi before the ark. Tama po ba yung... So nauna yung ark. Nauna ang presence ng Panginoon. Nauna ang ark of the covenant. But He's walking with God. He's walking with them. And the Israelites with God. Amen? And blowing the trumpets. The armed men went ahead of them, and the rear guard followed the ark of the Lord, while the trumpets kept sounding. Ooh. Ooh. Amen? Wow. So on the second day, they marched around the city once and returned to the camp. They did this for 6 days. For 6 days, balik, walang nangyari. Walang collapse. Second day, wala pa rin nagko-collapse. Baka sila na mag-collapse. Amen? So until 6 days, they did it, or they did this for 6 days. In verse 15, on the 7th day, they got up at daybreak and marched around the city 7 times in the same manner. Alam mo yung nagdi-devotion ka araw-araw in the same manner. Amen? Alam ko, Lord, kasama kita, pero bakit wala nangyayari? Di mo lang alam, meron. Hindi mo lang alam ang Diyos kumikilos. Alam mo bakit ginawa ng Diyos? Kaya bang patumbahin ng Diyos sa isang araw lang to?
Amen. Pero ano ang binibuild sa atin ng Panginoon? He wants you to trust God. His Word. Even sometimes you're not comfortable sa mga bagay na yon. Amen? So ano pong makikita natin in verse 15? So in the same manner, except that on that day, they circled the city 7 times. Now, if I'll ask you, if we will go back again in verse 1, makikita natin exactly what Jesus or what God the Father has said to Joshua, yun po ang ginawa nila. Walang labis, walang kulang. Amen? Kaya minsan, naglalakad na tayo kasama ang Panginoon. Oops, Lord, parang mas okay ito. Hello? Ito muna. No, hindi yun ang instruction. Amen? Paano ko malalaman, Pas? Alam na alam mo kasi may Holy Spirit ka. Alam na alam natin yun. That's why, in the book of Matthew said, the time will come that no one will teach. Sabi nga ganun, di ba? They will no longer need to teach their brothers and sisters. Amen? Hindi ko man kailangan, dyan, ito, ganito ang gawin mo. No! The moment you know that God is with you and you talk to Him, the Holy Spirit will always interfere and will tell you what to do. In verse 16, the seventh time around, the priest sounded the trumpet blast. Joshua commanded the army, shout, for the Lord has given you the city. Shout. Siguro nakikita nyo ang buhay ng isang Kristiyano na sinasabi natin, minsan tinatawag nilang parang, ano naman yan? No, this is exactly what's going on sa buhay natin. We're shouting the victory. Lord, salamat sa trabaho na maayos. You're already celebrating. Not because yung parang pinipeki mo sa sarili mo. That's why sinasabi ko, parang pipilitin mo lang yun. Huwag ganun. Mahirapan ka lang. Totoong-totoo sa iyo yun. Lord, I thank you, Lord God. Lord, alam ko, Lord, maraming mangyayari sa buhay ko na maganda. Lord, salamat, Lord. Nakikita ko na yung bahay na pinangako mo sa akin, Lord. Nakikita ko na yung mga anak ko, Lord, na magagandang buhay nila. Amen? Tapos nakikita mo, bakit parang ganito? Wag mo, hindi ko sinasabing, wag mong gawa ng paraan, but keep on trusting. Amen? Lord, salamat. Salamat, Lord, sa promotion na binibigay mo. Tapos, nililipat ka pala ng kumpanya ng Panginoon. Pero dahil komportable ka na dyan, ayaw mo na. No, there's a lot of ways na pwedeng gawin ang Diyos. But the questionable thing sa atin is it God talking to us? Pero kung hindi mo naririnig ang Diyos araw-araw, hindi mo alam paano ang kanyang salita, mahirap yon. Amen? Nakukuha po ba natin? So ito yung kahalagahan na tayo po yung naglalakad o lumalakad araw-araw sa salita ng Panginoon. At pag nagsasalita, pag tayo po ay nakikipag-usap, hindi po yun pakikipag-usap pag isa lang yung nagsalita. Bye-bye. Hindi po ganoon. When you say something to God and ask something from the Lord, give Him the time to speak and listen. Nakita po natin dyan, for the Lord has given you the city. Wala pang nangyayari, pero past tense ulit. Pag sinabi ng Panginoon, you celebrate. So, paano ako magse-celebrate, Lord? Ganito yung kalagayan namin sa Pilipinas. No, you celebrate. Ang hirap naman nun, Pastor. I know, it's hard. But there's nothing too hard for the Lord. Amen? Amen po ba? So in verse 20, when the trumpet sounded, the army shouted, and the sound of the trumpet when the men gave a loud shout.
So meron palang part na gagawain yung Israelita upang sa ganoon magkaroon ng katuparan. Amen, yung pangako ng Diyos sa kanilang buhay. Anong ibig sabihin nun? Ang pagtanggap mo sa bawat salita ng Panginoon ay pagtanggap mo sa kanyang pangako. Imaginein mo, may pangako ang Diyos, may gift ang Diyos, kahit naman nandyan yan, ayaw mo naman tanggapin, hindi yan mapapasayo. Amen po ba? So wag natin tignan lang ito na parang, instruction. No, kung titignan mo ang comparison niyan sa buhay natin, may sinabi ang Diyos na pangako sa atin. Amen? So pagsunod, ibig sabihin pagtanggap. Amen? So sa pagtanggap natin, unti-unti po na nagkakaroon ng manifestation lahat ng pangako ng Panginoon sa buhay natin. So when the trumpet sounded, the army shouted. Hindi na unang nag-shout ang army kasi hindi yun ang instruction. Yung gigil na gigil ka na, di ba? O alam ko, ito na Lord. Ayun, sinunggaban, hindi pa pala. Amen? So kaya dinidevelop sa atin po ng Panginoon, alam mo yung pag-ikot mo ng 6 days na anong dinidevelop sa atin? Yung patience mo, yung discipline mo, yung hindi ka nababagot. So you will only depend sa Kanya. You will depend on His Word. Pwedeng gawin ng Panginoon to isang araw lang. Kaya lagi ko sinasabi, one word from God will change your life forever. Amen? May word ba ka sa Panginoon? Glory to God. So, kung titignan po natin ang istorya na ito, sisimplihan ko lang, hindi kaya ng Israelita sa kanilang sarili. Ang sinabi lang ng Panginoon, I'll give you this Jericho sa inyo. That's the demonstration of the grace of God. Something that you cannot do. Even you will put all your might on this thing, you will not be able to accomplish it. But, I'll do it for you. Why? Because God loves you so much. Hear my word. Do not compromise. Believe in me. Keep your trust in me. Put your confidence in me. When you hear those words from God, just do it. Amen? Amen po ba? Plainly, sinabi niya yon. So for 6 days, nangyayari po ba yan? Wala naman nagbabago. Nothing extraordinary. But keep going. Amen? Keep going. Eventually, you will grow and grow and grow. Then you will glow and glow and glow. Ang iba, gusto nila mag-glow ka agad. Without growing, you won't glow. And without going, you won't grow. That's why, just continue going and you will grow. Hindi mo po problemahin yung pag-grow. Just keep on going. Keep on attending, keep on listening, keep on grabbing. Kahit yung mga maliliit lang na portion, yung naintindihan lang natin. At para sa iyo yan, Lord, take away ko na to, Lord. Sabi mo, Lord, 6 days lalakad ako. Sabi mo, 7 days, araw-araw kong gagawin to, Lord. Pagpasensyahan ko siya, Lord. Pinapanalangin ko siya. Lord, wala akong nakikitang pagbabago sa Kanya. Meron yan. Kasi ang nakikita niya sa inyo, alam nyo, pinagtatawanan ng mga Israelita. Ano itong mga Israelita na to? Alam nyo, ano nangyayari sa mga kaaway nila? If you will read it thoroughly, nawiwindang na. Every day, expectant sila, sino kaya ang titira dito? Wala. They confuse. That's what's going on behind the scene. God keeps on confusing yung mga bagay na gusto magpabagsak sa iyo. Narinig niya yung, let his problem solve himself. O solve itself. Amen? Wala, problema ba yun? Bakit wala na akong problema? Because siya mismo, nagsawa na confused. So ganun po ang ginagawa niya sa atin sa araw-araw. So yung mga nag-aabang doon, ano to? Paano kayang gagawin nila? Ano kaya yung next step? May paraan ng Diyos. Huwag tayong panghinaan ng loob. Amen? Nothing extraordinary.
sa loob ng 6 na araw. And mind you, hindi yun ganon ka-simple. Why? They're bringing the Ark of the Covenant. And at that time, para nasa iyo ang presensya ng Panginoon, kailangan mo siyang buhatin. Isali sa lahat ng iyong ginagawa. But today, we're blessed enough. Amen? The Holy Spirit, the presence of the Lord is always in us, with us, and for us. Kaya nga pag titingnan natin, meron ba akong hindi magagawa? Wala, di ba? Amen? Lahat, kahit iniinis ka na, kaya mo yan. Sabi ko nga, kung ikaw ay talagang, anong tawag doon, yung nawiwindang na bakit ganito na, huwag mong tignan. Sabi ko nga, ngayon, kung ayaw kong makita si Jan, di ko siya makikita. Kahit dumaan pa siya, di ko siya makikita. Ibig sabihin nun, nakikita ko sa mata, pero hindi ako maapektuhan. Amen? Paano mo makakaya sa sarili mo yun? Hindi mo kaya ng ganoon. Why? Kung galing yan sa anger, lagi yan sasabog. But if that is out of love, laging tame, laging, anong tawag doon? Laging balance, kaya nakakaya mo. Pero kung galing yan sa anger, hindi natin kakayanin. So always trust the process. Amen? Naalala ko yung turo ni Pastora Dot noon, yung trust the process, because that's the difficult thing in life. Especially when you don't like the process. Amen? Pero lahat ng proseso na yan ay para sa iyo. Listen to this. Not because of the weight on your shoulder, but because yung grace, yung word na nasa iyo, you keep on meditating it, pumipidal ka pa rin. Magtataka ka, may problema ako hindi pa naman nasusolve to, pero ba't di ako nangangamba? Because it's so light. Amen? So that's what the Word of God can do sa buhay natin. So kung walang salita ng Panginoon, yan. Alam mo, kung walang salita ng Panginoon, I can't imagine myself without God sa buhay ko. I don't want to go back doon sa kung anong buhay ko dati. Hindi yung dahil hindi maganda. Amen? Masaya naman ako noon, pero yung saya na akin nararanasan sa araw-araw sa Panginoon, I cannot compare it sa mga araw na yon. Amen? So kaya po tandaan natin yung bagay na ito. We just need to trust God sa atin pong napagdadaanan. One word a day. Amen? At mamabago po ang ating mga buhay. So again, church, ito yung kahalagahan na we walk daily with God. Amen? Kahit na-group tayo naglalakad, we will walk together with God. Amen? So kaya sa pag-uusap namin ni Michelle, hindi pwedeng wag may pinagdadaanan. May gagawin na naman si Lord. Amen? Hindi pwedeng yung, ganito ang gawin natin. Thank you, Lord. May gagawin ka na naman. Minsan sinasabi nga namin, ayaw naman namin magsinungaling. Ano sabi ko nga kay Michelle, ang dali lang sana kung magsisinungaling lang tayo, but we're not those kind of people anymore. You will not making, anong tawag doon? Some strategy just to get what you want. You keep on praying. You keep on asking God, and you keep on telling God all ng iyong nararanasan. And I'm telling you, walang kasinggaan ng merong grease na yung sprocket mo sa pagpedal sa buhay. It's not about the weight you carry. Kung wala yung grease na yon, mabigat pedalin talaga. Pero dahil may grease, lumalakad pa rin. Amen? Amen po ba? So I hope you've been encouraged na huwag tayong tumigil. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tumigil.
Let's keep going, keep growing, and start glowing. Amen.